Kumusta po? MGA kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng pag-ibig. Handa na ba ang inyong MGA puso para sa isang istoryang magpapatunay na minsan ang kahapon ay hindi kailanman tuluyang nagpapaalam? Sabi nila, may MGA lihim na mas mabuting ibaon na lang sa limot. Pero paano kung ang lihim na yon ay may sariling buhay at pagkatapos ng 10 taon ay bigla na lang kakatok sa iyong pinto? Handang sirain ang lahat ng pinaghirapan mong buuin? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay sa unang kabanata. Ang multo ng kahapon. Ang umaga para kay Dalisay Lazaro ay laging may amoy ng kapayapaan. Ito ay may halimuyak ng bagong saing na kanin, ng sinangag na bawang at ng matamis na halik sa pisngi mula sa kanyang 7 taong gulang na anak, si Sinag. Mami, good morning po. Bati ng bata. Ang MGA mata nito'y kumikinang PA rin dahil sa antok. Pero ang nangiti ay kasing liwanag na ng sumisikat na araw sa bintana ng kanilang maliit, ngunit maaliwalas na apartment sa Puerto Hiraya. Good morning aking Sinag. Sagot ni Dalisay, ginulo ang buhok ng anak. Kumain ka na at baka malate ka sa school. Habang pinagmamasdan niya si Sinag, nasabik na kumakain. Isang pamilyar na init ang gumapang sa puso ni Dalisay. Sa loob ng 10 taon, silang dalawa lang ang bumubuo sa kanilang mundo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang pinapatunayan sa sarili na sapat na yon, higit pa sa sapat. Si Sinag ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon, ang nag-iisang sinag ng pag-asa na nagpabangon sa kanya mula sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Matapos ihatid si Sinag sa eskwelahan, dumiretso si Dalisay sa pangarap na kanyang itinayo mula sa MGA. Pira-pirasong bahagi ng kanyang puso, ang Dalisay's Creation. Isang maliit ngunit eleganteng bridal shop sa sentro ng bayan. Mula sa labas, ang salamin nitong bintana ay nagpapakita ng isang damit pangkasal na siya mismo ang nagdisenyo. Simple ngunit napakaganda. Sa loob, ang amoy ng bagong planstang tela at ang tahimik na pag-asa ng bawat babaeng ikakasal ay sumasalubong sa kanya. Ipinagmamalaki niya ang lugar na ito. Bawat manikin, bawat karayom, bawat disenyo ay testimonya ng kanyang pagsisikap. Dito, siya si Dalisay, ang talentadong designer, hindi ang babaeng minsan nang tumalikod at tumakbo. Good morning, Say! Bati ng kanyang katulong na si Lani, na abala sa pag-aayos ng MGA appointment book. May kliyente tayo ngayong 10:00, VIP daw. Ang pangalan, Marikit Valencia. Tumango si Dalisay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang MGA lobby. Ang pangalang Valencia ay kilala sa Puerto Hiraya. Isa itong magandang oportunidad para sa kanyang negosyo. Sige Lani, ihanda mo na ang ating pinakamagandang MGA disenyo. Eksaktong 10:00, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng shop. Bumukas ang pinto at isang babaeng tila hinulma ng MGA anghel ang lumabas. Siya si Marikit Valencia. Perpekto ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Elegante ang bawat galaw. Kasunod niya ay isang babaeng may edad na, nakasuot ng mamahaling damit at may bitbit na awtoridad sa bawat hakbang. Pero hindi ang karangyaan nila ang nagpatigil sa mundo ni Dalisay. Ito ay ang lamig na biglang bumalot sa buong silid nang magtama ang MGA mata nila ng matandang babae. Kilala niya ang MGA matang yon. Mega matang mapanuri, mapagmataas at puno ng pagkamuhi. Ang MGA mata ni Senyora Imelda Agustin. Magandang umaga, bati ni Marikit. Ang boses ay kasing ganda ng kanyang mukha. Ikaw ba si Dalisay? I'm Marikit at ito ang aking future mother-in-law, si Senyora Imelda. Parang may pumiga sa puso ni Dalisay. Hindi siya makapagsalita. Napilitan lang siyang tumango. Ang nangiti ay tila nanigas sa kanyang labi. We're here to see your creations. Patuloy ni Marikit. Hindi napapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. I'm getting married in 3 months.
At ang mapapangasawa ko, si Silak. Silak Agustin. He wants everything to be perfect. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Dalisay sa loob ng 10 taon. Silak. Ang pangalan ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Binuhay ang lahat ng sakit, lahat ng panghihinayang, lahat ng pag-ibig na pilit niyang ibinaon sa limot. Huminto ang kanyang mundo. Ang tape measure na hawak niya ay biglang bumigat. Ang MGA boses sa paligid niya ay humina at naging isang malayong ugong na lamang. Si Silak, ang kanyang Saylak, ay ikakasal na at narito sa harapan niya ang babaeng papakasalan nito. Kasama ang ina nitong dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Pinilit ni Dalisay na huminga. Pinilit niyang maging professional. Sisi, congratulations po, nauutal niyang sabi. Iniiwasan ang tingin ni Senyora Imelda. Nilibot ng senyora ang tingin sa loob ng shop. Ang kanyang MGA mata ay huminto sa bawat detalye. Tila sinusuri kung may kapintasan. At nang muli siyang tumingin kay Dalisay, isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngisi ang sumilay sa kanyang MGA labi. Isang ngisi na nangungutya. Nanginginig ang MGA kamay ni Dalisay habang sinusubukang kunin ang sukat ni Marikit. Bawat paggalaw niya ay maingat. Bawat salita ay pinipigilan. Gusto na niyang matapos ang lahat. Gusto na niyang maglaho. Habang abala si Marikit sa pagtingin sa isang disenyo, lumapit si Senyora Imelda sa kanya. Ang boses nito ay mahina, parang isang bulong na lason. Maganda ang iyong lugar, Dalisay. Napatigil si Dalisay. Hindi kita nakalimutan. Ang pangalang Silak Agustin ay katumbas ng tagumpay. Bilang isa sa MGA pinakakilalang arkitekto sa buong rehiyon, ang kanyang MGA gusali ay matatayog, moderno at matatag. Isang refleksyon ng imaheng pilit niyang pinaninindigan. Mula sa tuktok ng isa sa kanyang MGA proyektong itinatayo, tanaw niya ang buong Puerto Hiraya, isang syudad na sumasaksi sa kanyang bawat panalo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang puwang sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng anumang blueprint o tropeo. Isang puwang na may hugis ng isang pangakong napako, isang pag-ibig na biglang naglaho. Sir Silak, maganda po ang takbo ng trabaho. Mauuna tayo sa deadline, sabi ng kanyang foreman, puno ng paghanga. Tumango lang si Silak. Ang MGA mata ay nakatanaw rin sa malayo. Siguraduhin niyong perpekto ang lahat. Ayoko ng kahit anong pagkakamali. Malamig ang kanyang boses, laging kontrolado. Iyon ang natutunan niya sa loob ng 10 taon. Ang kontrolin ng lahat para hindi na muling masaktan. Pag-uwi niya sa kanyang malaki at modernong bahay, sumalubong sa kanya ang katahimikan. Naroon si Marikit, naghihintay para sa kanilang hapunan, nakangiti gaya ng dati. Maganda si Marikit, matalino, galing sa isang pamilyang kasing yaman ng sa kanila. Siya ang perpektong asawa sa papel, pero sa tuwing tinititigan niya ito, ang nakikita niya ay isang magandang larawan na walang emosyon, isang kasunduan na walang init. How was your day, babe? Tanong ni Marikit, hinawakan ang kanyang braso. Pagod. Maraming trabaho. Maikli niyang sagot. Umupo sa hapagkainan. Pinag-usapan namin ni Tita Imelda ang tungkol sa wedding gown ko. May nakita akong isang promising designer dito lang sa Puerto Hiraya. Sabi nila, napakagaling daw. Masiglang kwento ni Marikit. Ang pangalan ng shop, Dalisay's Creation. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, nabitawan ni Silak ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling plato ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Dalisay, isang pangalan na 10 taon na niyang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Ang pangalan ay nagdala ng isang alaala. Isang masayang alaala sa ilalim ng puno ng mangga. 2 pusong nangangarap, 2 kamay na magkahawak na nangakong hindi maghihiwalay. Flashback.
10 taon na ang nakalipas. Pangako mo, Silak, ha? Kahit anong mangyari, tayo PA rin. Sabi ng isang mas batang dalisay, ang MG Amatay nagniningning habang nakatingin sa kanya. Pangako, Si. Ikaw lang ang papakasalan ko. Ikaw lang ang bubuo sa MG pangarap ko. Sagot ni Silak, ang puso'y puno ng katiyakan. Ngunit ang alaala ay mabilis na napalitan ng isa pang imahe. Isang malamig na umaga, isang sulat na iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa, at ang MG salitang dumurog sa kanyang pagkatao. Patawarin mo ako, Silak. Hindi ikaw ang pangarap na para sa akin. May mas magandang buhay na naghihintay sa akin. Kasama ng sulat ay ang balitang tinanggap nito, ang alok ng kanyang ina. Pera. Ipinagpalit siya sa pera. Ganoon lang kasimple, ganoon lang kasakit. Silak, ayos ka lang? Bumalik si Silak sa kasalukuyan dahil sa boses ni Marikit. Isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang pait na matagal na niyang itinatago. Ayos lang ako, sabi niya. Pinulot ang kubyertos. Nagkataon lang siguro. Maraming dalisay sa mundo. Siguro nga, sabi ni Marikit, bagamat may bahid ng pagdududa sa kanyang tingin. Anyway, Tita Imelda insisted na sumama ka sa amin bukas para sa first fitting. She wants your opinion. Napabuntong hininga si Silak, ang kanyang ina. Laging kontrolado ang lahat. Mula sa kanyang karera hanggang sa babaeng dapat niyang pakasalan. Pumayag siya noon dahil wala na siyang pakialam. Noong nawala si Dalisay, parang namatay na rin ang isang bahagi ng kanyang puso. Sige, walang gana niyang sagot. Sasama ako. Gabi na, ngunit hindi siya makatulog. Tumayo siya at nagtungo sa kanyang study. Mula sa isang nakatagong kahon, kinuha niya ang isang kupas na litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Dalisay, nakangiti, masaya, walang kamalay-malay sa tadhanang naghihintay sa kanila. Ang galit na inakala niyang matagal nang nawala ay muling umusbong. Galit sa babaeng nang iwan sa kanya. Galit sa kanyang ina na sumira sa kanila. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil kahit 10 taon na ang lumipas, sa tuwing naririnig niya ang pangalang iyon, nasasaktan PA rin siya. Isang malaking pagkakamali, bulong niya sa sarili. Ibinalik ang litrato sa kahon. Hindi pwedeng maging ikaw iyon. Kinabukasan, habang nasa biyahe sila papunta sa bridal shop, wala sa sarili si Silak. Abot langit ang kwento ni Marikit tungkol sa kanyang MGA plano, ngunit lumilipad ang isip niya. We're here! Masayang sabi ni Marikit. Tumingin si Silak sa labas ng bintana. Ang simpleng karatula ay tumambad sa kanya. Dalisay's creation. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang parte sa kanya ang gustong bumaba at alamin ang katotohanan. Isang parte naman ang gustong paandarin ang kotse at maglaho na lang. Pero huli na ang lahat. Nakababa na si Marikit at ang kanyang ina. Naghihintay sa kanya. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya ng sasakyan at sumunod sa kanila. Habang papalapit sila sa pinto, bumigat ang bawat hakbang niya. Hanggang sa pagbukas ng pinto at doon, sa gitna ng MG puting tela at pangarap, nakita niya ito. Ang babaeng sumira sa kanya. Ang babaeng minahal niya ng higit PA sa kanyang buhay. Ang babaeng akala niya ay hindi na niya muling makikita. Nakatayo doon si Dalisay. Ang oras ay tila huminto sa loob ng Dalisay's krasyon. Para kay Dalisay, ang pagpasok ni Silak sa pinto ay parang isang slow motion na eksena sa isang pelikulang ayaw niyang panoorin. 10 taon. 10 taon niyang iniiwasan ang sandaling ito. Ipinagdarasal na sana'y hindi na muling mag-cruise ang kanilang MGA landas. Ngunit narito na. Ang multo ng kanyang kahapon ay hindi na isang ala-ala lamang. Ito'y nagkatawang tao. Nakatayo ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Mas tumangkad si Silak. Mas lumawak ang kanyang MGA balikat. Ang dating mapaglarong ng ngiti sa kanyang MGA labi
ay napalitan ng isang seryosong linya. Ngunit ang kanyang MGA mata, yun PA rin ang MGA matang kayang tunawin ang kanyang puso. At ngayon, ang MGA matang iyon ay nakatitig sa kanya, puno ng gulat, pagkalito, at isang emosyong hindi niya mabasa. Galit ba o sakit? Para naman kay Silak, ang makita si Dalisay ay parang isang suntok sa sikmura na hindi niya inaasahan. Totoo nga, hindi ito isang masamang panaginip. Ang babae sa harap niya, napapalibutan ng MGA damit pangkasal, ay ang parehong babae na nang iwan sa kanya nang walang sapat na paliwanag. Bahagyang nagbago ang itsura nito. May kaunting guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang MGA mata. Ngunit naroon PA rin ang parehong Dalisay na minahal niya. Ang simpleng ganda, ang mahinhing tindig. Ngunit ang kislap sa MGA mata nito na dati niyang hinahangaan ay wala na. Napalitan iyon ng takot. Silak, babe, halika. I'd like you to formally meet our designer. Dalisay. Basag ni Marikit sa nakabibinging katahimikan. Hindi niya namamalayan ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng dalawa. Dalisay, this is Silak, my fiancé. Bawat salita ni Marikit ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Dalisay. My fiancé. Kinagagalak kitang makilala. Pilit na sabi ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig. Inilahad niya ang kanyang kamay. Isang propesyonal na kilos na taliwas sa kaguluhang nangyayari sa kanyang kalooban. Tinitigan lang ni Silak ang kanyang kamay. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa init ng kamay na yon na dati laging nakahawak sa kanya. At ngayon, ito'y nasa harap niya, inaabot. Ngunit may isang malaking pader na nakapagitan sa kanila. Isang pader na gawa sa 10 taon ng sakit at medya tanong na walang sagot. Sa huli, tinanggap niya ang kamay nito. Ang pagdampi ng kanilang MGA balat ay nagdulot ng isang pamilyar na kuryente. Isang bigla ang init na kapwa nila naramdaman at kapwa nila ikinagulat. Mabilis nilang binawi ang kanilang MGA kamay na para bang napaso. Si Senyora Imelda na tahimik lang sa isang sulok ay pinapanood ang lahat. Isang nangiting tagumpay ang makikita sa kanyang MGA mata. Para sa kanya, ito ay isang perpektong paalala kay Dalisay kung sino ang nanalo sa huli. Well, shall we begin? Sabi ni Marikit, sabi ka na. I'm so excited to try on your designs. Ang sumunod na oras ay isang pagpapahirap para kay Dalisay at Silak. Habang tinutulungan ni Dalisay si Marikit na magsuot ng MGA bestida, nararamdaman niya ang bawat titig ni Silak. Ang MGA titig na yon ay humuhusga, nagtatanong, nanunumbat. Pinilit niyang ituon ang kanyang atensyon sa trabaho, sa tela, sa sukat, sa MGA butones, kahit na ang kanyang MGA kamay ay nanginginig. What do you think of this one, babe? Tanong ni Marikit. Lumabas mula sa fitting room suot ang isang ball gown. Umiikot-ikot siya sa harap ng salamin, masaya. Si Silak ay nakasandal sa pader, ang MGA braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. It's fine, sabi niya. Ngunit ang MGA mata niya ay wala kay Marikit. Nasa kay Dalisay ang MGA ito. Medyo masikip sa bandang baywang, sabi ni Dalisay. Lumapit para ayusin ang damit. Sa paglapit niya, aksidenteng nagdikit ang kanilang MGA braso. Isang simpleng pagdampi lang iyon, ngunit sapat na para magdulot ng panibagong alon ng tensyon. Napaatras si Dalisay habang nanatiling hindi kumikilos si Silak, ang panga ay naninigas. Sasensya na po, bulong ni Dalisay. Just do your job, malamig na tugon ni Silak na narinig ni Dalisay ngunit hindi ni Marikit. Ang MGA salitang yon ay tumama kay Dalisay nang mas masakit PA sa isang sampal. Just do your job. Para sa kanya, iyon na lang ba siya ngayon? Ang taga-disenyo ng damit pangkasal ng babaeng ipinalit sa kanya? Nang matapos ang sesyon, nagpaalam na sina Marikit at Senyora Imelda. Naiwan si Silak sa loob, nagdahilang may titingnan PA.
Nang silang dalawa na lang ang natitira, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Sinubukan ni Dalisay na magligpit ng MGA gamit, umiiwas sa anumang komprontasyon. Ngunit hindi iyon hinayaan ni Silak. Sa isang mabilis na hakbang, nasa harapan na niya si Dalisay. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso, sapat lang para pigilan itong umalis. "Silak, bitawan mo ako." Pakiusap ni Dalisay, ang boses ay nanginginig. "Bakit?" tanong ni Silak. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. "Bakit dito? Sa lahat ng lugar? Bakit dito ka PA nagtayo ng negosyo mo? Para ipamukha sa akin ang lahat. Hindi mo naiintindihan." "Ang alin ang hindi ko naiintindihan?" putol ni Silak. "Na pagkatapos mo akong iwan para sa pera, ngayon ay nagbebenta ka ng MGA pangarap sa ibang babae? Pangarap na dapat sana ay para sa atin." Bawat salita niya ay isang patalim. Nakita ni Dalisay ang sakit sa MGA mata ni Silak, ang sakit na siya mismo ang nagdulot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit ang imahe ng kanyang anak at ang banta ni Senyora Imelda ay pumipigil sa kanya. "Wala ka nang pakialam doon," mariin niyang sabi. Pinipilit maging matatag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Silak. "Wala. 10 taon, Dalisay. 10 taon kong tinanong ang sarili ko kung ano ang nagawa kong mali. At ngayon, ito lang ang isasagot mo sa akin?" Hinila niya si Dalisay palapit sa kanya. Ang kanilang MGA mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Amoy ni Dalisay ang pamilyar na pabango ni Silak. Isang amoy na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng panganib. "Ano ang gusto mong marinig, Silak?" tanong ni Dalisay. Luha ang nagbabadyang tumulo. "Na nagsisisi ako? Na mali ako? Gusto kong marinig ang totoo," bulong ni Silak. Pero hindi iyon maibibigay ni Dalisay, hindi PA ngayon. Habang abala si Marikit sa pakikipag-usap sa kanyang ina sa labas, hindi niya namalayan na bumalik ito sa may pinto para tawagin si Silak. Bahagya itong nakabukas at mula roon ay kitang-kita niya ang dalawa, magkalapit, magkatitigan. Nang akmang magsasalita PA si Dalisay, hinila siya ni Silak. Ngunit bago piaman niya matapos ang kanyang sasabihin, mula sa likuran nila, isang boses ang pumutol sa kanilang paghaharap. "Babe, anong nangyayari dito?" Napatigil ang dalawa. Lumingon sila at nakita si Marikit. Nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka na may halong pagseselos. Agad na binitawan ni Silak si Dalisay. Ang init ng komprontasyon ay biglang napalitan ng malamig na katotohanan ng kanilang sitwasyon. "Wala." Mabilis na sagot ni Silak, sinusubukang maging kalmado. "Inaayos lang namin ang ilang detalye para sa disenyo. Tama ba, Miss Lazaro?" Tumingin siya kay Dalisay, isang tingin na nagbababala, isang tingin na humihingi ng kooperasyon. Tumango lang si Dalisay. Ang MGA salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Si Marikit ay ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang MGA mata. "Ganun ba? Sige, tara na. Baka malate PA tayo sa susunod nating appointment." Sumunod si Silak, ngunit bago tuluyang lumabas, muli siyang lumingon kay Dalisay. Ang kanyang MGA mata ay nangungusap ng isang bagay na malinaw na malinaw. "Hindi pa tayo tapos. Underscore, 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 underscore." Pagkaalis ni Silak, pakiramdam ni Dalisay ay para siyang isang basong babasagin na anumang sandali ay bibigay na. Nanghihina ang kanyang MGA tuhod. Napasandal siya sa pader at doon, sa wakas, hinayaan niyang bumuhos ang MGA luhang kanina. PA niya pinipigilan. Bakit? Sa dinami-rami ng tao, bakit sila PA? Tadhana ba ito na naglalaro sa kanya? O isang parusa para sa kasalanang hindi naman niya ginusto?
Kinailangan niyang maging matatag para kay Sinag. Pinunasan niya ang kanyang MGA luha at pinilit na tapusin ang araw na iyon. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ang MGA mata ni Silak, ang sakit sa boses nito, ang init ng kanyang paghawak, lahat ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Isang paulit-ulit na bangungot. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas, kahit saglit lang. Matapos patulugin si Sinag, nagpaalam siya sa kanyang kapitbahay na bantayan muna ito at nagmaneho siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang MGA kamay na tila may sariling isip ay nagdala sa kanya sa isang pamilyar na lugar. Ang Tanaw Cafe. Isang maliit na kapihan na nakatayo sa gilid ng isang bangin kung saan tanaw ang kumikinang na karagatan sa ilalim ng buwan. Ito ang kanilang lugar. Dito sila unang nag-date. Dito niya sinagot si Silak. Dito sila bumuo ng libu-libong pangarap na ngayon ay abo na lang. Umupo siya sa kanilang paboritong mesa sa labas, umorder ng kape at hinayaang dalhin ng malamig na hangin ang kanyang MGA luhang muling pumatak. Samantala, si Silak ay nasa kabilang dako ng Puerto Hiraya, sinusubukang ilunod ang sarili sa alak sa isang bar. Pero kahit gaano karaming whiskey ang kanyang inumin, ang imahe ni Dalisay ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang takot sa MGA mata nito. Ang panginginig ng kanyang boses. May mali. Alam niyang may mali. Hindi ito ang Dalisay na kilala niya. Ang Dalisay na palaban at hindi basta-basta sumusuko. Bigla siyang napatayo. Hindi niya kayang maghintay PA. Kailangan niya ng sagot. Ngayon din, nagmaneho siya ng walang direksyon, hinahayaan ang kanyang sarili na dalhin ng kanyang MGA alaala. At tulad ni Dalisay, ang kanyang sasakyan ay huminto sa harap ng Tanaw Cafe. Mula sa malayo nakita niya ito. Isang babaeng nag-iisa, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa karagatan. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang si Dalisay iyon. Nilapitan niya ito. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng 10 taon ng galit at pananabik. Naramdaman ni Dalisay ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Akala niya ay waiter lang, ngunit nang lumingon siya, ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Silak, halos pabulong niyang sabi. Mukhang pareho tayo ng iniisip, sabi ni Silak. Ang boses ay bahagyang magaspang dahil sa alak. Umupo siya sa silyang nasa harapan nito, hindi na naghintay ng paanyaya. O baka naman, ito rin ang lugar kung saan mo dinadala ang MJ bago mong pangarap. Umalis ka na, parang awa mo na. Pakiusap ni Dalisay, tumayo para umalis. Ngunit mabilis na nahawakan ni Silak ang kanyang kamay. Hindi hanggat hindi mo ako sinasagot. Totoo ba, Dalisay? Ganoon lang ba talaga kadali para sa'yo? Iwanan ang lahat ng pinagsamahan natin para sa pera ng nanay ko? Oo, sigaw ni Dalisay. Isang kasinungalingan para lang matapos na ang usapan, para lang itaboy siya palayo. Oo, Silak. Pera ang pinili ko. Masaya ka na? Ang sakit sa MGA mata ni Silak ay napalitan ng purong galit. Tumayo rin siya. Ang kanilang MGA mukha ay muling magkalapit. Ngunit ngayon ay may bagsik at desperasyon sa hangin. Hindi ako naniniwala, mariin niyang sabi. Kilala kita. O baka ang dapat kong sabihin, kilala kita noon. Ano ang ginawa nila sa'yo? Ano ang ginawa ng nanay ko sa'yo? Wala, sagot ni Dalisay. Ang MGA luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ako ang may kasalanan. Ako ang umalis. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Magpakasal ka na kay Marikit at kalimutan mo na ako. Paano kita kakalimutan? Ang boses ni Silak ay biglang nabasag. Ang galit ay napalitan ng sakit. Sabihin mo sa akin, Say, paano? Gabi-gabi. Sa loob ng 10 taon, ikaw ang nakikita ko sa pagpikit ko. Ikaw, PA rin.
Ang pag-amin na yon ay sumira sa lahat ng depensa ni Dalisay. Ang kanyang pagmamatigas ay gumuho. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang kanilang MGA emosyon ay umapaw. Hindi na napigilan ni Silak ang sarili. Ang galit, ang pangungulila, ang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Lahat ay nagsama-sama. Sa isang iglap, hinila niya si Dalisay papalapit sa kanya. Isinandal ito sa pader na bato ng kapihan at siniil ito ng isang halik. Hindi ito isang malambing na halik. Ito ay marahas, puno ng desperasyon, puno ng 10 taon ng pagnanasa at sakit. Ito ay isang halik na nagtatanong at nanunumbat. Sa una, nagpumiglas si Dalisay. Tinulak niya ito. Sinuntok ang kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil. Ang init ng MGA labi ni Silak, ang pamilyar na pakiramdam ng kanyang MGA bisig. Lahat ay gumising sa isang natutulog na damdamin sa kanyang puso. Ang kanyang pagtutol ay unti-unting naging pagsuko. Ang kanyang MGA kamay ay umakyat mula sa dibdib ni Silak patungo sa batok nito. Hinila ito palapit. Sinasagot ang bawat galaw ng kanyang MGA labi. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Si Marikit, si Senyora Imelda, ang MGA banta, ang MGA kasinungalingan. Tanging sila lang dalawa ang naroon, nagliliyab sa isang pag-ibig na ipinagkait sa kanila ng tadhana. Ngunit ang katotohanan ay mabilis na bumalik. Sa isang malakas na tulak, nagawa ni Dalisay na ihiwalay ang sarili. Humihingal sila pareho. Ang kanilang MGA mata ay nakatitig sa isa't isa, puno ng gulat sa nangyari. At kasunod ng gulat ay ang sampal. Isang malutong, malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Silak. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Wala kang karapatan. Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay basag na basag. Ang galit niya ay hindi lang para kay Silak, kundi para na rin sa sarili niya dahil sa kanyang kahinaan. Wala kang karapatan na gawin sa akin yan. Napatulala si Silak. Hawak ang kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginawa niya. Bago PA man siya makapagsalita, tumalikod na si Dalisay at tumakbo palayo. Ang MGA hikbi ay hindi na mapigilan. Iniwan si Silak na nakatayo doon, mag-isa, litong-lito, at may bagong sakit na nararamdaman. Ngunit hindi niya alam na mula sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na kotse, isang pares ng MGA mata ang nakasaksi sa lahat. Nakatitig si Marikit sa eksenang naganap sa harapan niya. Ang kanyang MGA kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang peking datong ngiti ay matagal nang nawala sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na galit. Underscore, 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 underscore. Kinabukasan, pumasok si Dalisay sa kanyang shop na may mabigat na pakiramdam. Ang lasa ng halik ni Silak at ang sakit ng sampal na ibinigay niya ay nananatili PA rin. Sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa nangyari sa Tanaw Cafe, isang kasalanan. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Paano niya haharapin si Silak ngayon? Paano niya haharapin ang sarili niya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto ng shop at sa kanyang pagkagulat, pumasok si Marikit. May dalang 2 tasa ng kape at isang ngiting napakatamis. "Good morning, Dalisay!" Masayang bati nito. "Dumaan lang ako para kamustahin ka at dalhan ka ng kape. I hope you like lattes." Natigilan si Dalisay. Ang inasahan niyang galit o komprontasyon ay sinalubong ng isang hindi inaasahang kabaitan. "Naku, Marikit, nag-abala ka pi. Salamat," sabi niya. Pilit nang ngumiti. "It's nothing. I just thought
Since we'll be seeing a lot of each other in the next few months, we might as well be friends, right? Sabi ni Marikit habang inilalapag ang kape sa mesa ni Dalisay. Mayroong kakaiba sa kilos ni Marikit. Masyadong perpekto ang kanyang ngiti. Masyadong kalkulado ang kanyang MGA galaw. Ngunit ipinagsawalang bahala yon ni Dalisay. Baka naman paranoid lang siya. So, panimula ni Marikit, umupo sa silyang katapat ni Dalisay. Kamusta naman ang buhay dito sa Puerto Hiraya? Matagal ka na ba rito? Medya 10 taon na rin. Maikling sagot ni Dalisay. Humigop ng kape. Wow, 10 years! So dito ka na talaga nag-settle down, sabi ni Marikit. Ang kanyang MGA mata ay tila may hinahanap sa reaksyon ni Dalisay. May pamilya ka na ba? I mean, asawa? MGA anak? Ang tanong ay direkta. Ngunit ang paraan ng pagkakabigkas ni Marikit ay tila kaswal lang. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Dalisay. May anak ako. Pag-amin niya, isang lalaki. Oh, that's wonderful, sabi ni Marikit. Ang ngiti ay hindi nawala. I'm sure he's a handsome boy. Nag-iisa mo lang siyang pinalaki? Bawat tanong ay parang isang patibong. Pakiramdam ni Dalisay ay para siyang iniimbestigahan. Oo, ako lang. You must be a very strong woman then, sabi ni Marikit. Tumingin ito sa paligid ng shop. And a very talented one. I wonder, paano ka nagsimula sa ganitong negosyo? You seem to know so much about making dreams come true. May diin sa huling MGA salita. Hindi na ito kaswal na usapan. Isa na itong interogasyon. Nag-iingat si Dalisay sa bawat isasagot niya. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang pumasok si Sinag galing sa eskwela. Mommy! Sigaw nito. Tumakbo papalapit kay Dalisay. Napatingin si Marikit sa bata. Ang kanyang nangiti ay bahagyang nag-iba. Sinuri niya ang mukha ni Sinag mula ulo hanggang paa. Siya na ba ang anak mo? Ang gwapo naman niya, sabi ni Marikit. Ang boses ay tila nawalan ng dating kasiglahan. Sinag, mag-hello ka kay Miss Marikit. Kliyente siya ni Mommy, sabi ni Dalisay. Hello po, magalang na sabi ni Sinag. Hello, Sinag, sagot ni Marikit. Ngunit ang kanyang MGA mata ay nanatiling nakatitig sa bata na para bang may inaaninag sa MGA katangian nito. Pagkaalis ni Marikit, hindi na mapakali si Dalisay. Ang pagbisitang yon ay hindi isang simpleng pakikipagkaibigan. Iyon ay isang babala. Alam niya, ramdam niya. At kung hindi PA sapat ang tensyon na yon, kinahapunan, habang pauwi na siya, isang pamilyar na itim na kotse ang humarang sa kanyang daan, sa parking lot. Bumukas ang bintana at ang malamig na mukha ni Senyora Imelda Agustin ang tumambad sa kanya. Sumakay ka. Utos nito, hindi tanong. Walang nagawa si Dalisay, kundi sumunod. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Nakita ko ang record mo sa shop, panimula ni Senyora Imelda. Ang boses ay walang emosyon. Maganda ang takbo ng negosyo mo. Masaya ako para sa'yo. Hindi naniwala si Dalisay sa narinig. Huwag mong isipin na nagpunta ako rito para batiin ka. Pagpapatuloy ng matanda. Nandito ako para paalalahanan ka. 10 taon na ang nakalipas. Mayroon ka ng bagong buhay. Mayroon na ring bagong buhay ang anak ko. Isang buhay na malapit ng maging perpekto sa pagpapakasal niya kay Marikit. Tumingin ito ng diretso sa MGA mata ni Dalisay. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Dalisay? Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na sisira sa katahimikang binili ko para sa ating lahat. Ang salitang binili ay tumatak sa isip ni Dalisay. Wala po akong ginagawang masama. Depensa niya. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa senyora. Wala? Ang pagbabalik mo sa buhay niya, sa tingin mo ba ay walang ibig sabihin niyon? Kilala ko ang anak ko at kilala rin kita. Huwag mo akong subukan, Dalisay. Ang banta ay malinaw. Ang lamig sa boses ng senyora ay sapat na para panginginigin ang kanyang buong katawan.
Tandaan mo, Dalisay, sabi ng matanda habang nakatingin sa labas ng bintana, sa direksyon ng parke kung saan minsan ay naglalaro si Sinag. Alam ko kung saan nakatira ang pamilya mo at alam ko kung sino ang pinakamahalaga sa iyo ngayon. Iyon na, ang hindi direktang banta na nagpatigil sa paghinga ni Dalisay. Hindi na ito tungkol sa kanya o kay Silak. Tungkol na ito sa kaligtasan ng kanyang anak. Lubayan niyo na kami, pakiusap ni Dalisay. Ang boses ay halos magmakaawa. Ikaw ang lumubay, mariing sagot ni Senyora Imelda. Gawin mo ang trabaho mo. Gumawa ka ng pinakamagandang bestida para kay Marikit. Pagkatapos, maglaho ka na ulit na parang bula, gaya ng ginawa mo noon. Malinaw ba? Tumangulang si Dalisay, hindi na makapagsalita. Bumaba ka na, utos nito. Pagkababa ni Dalisay mula sa kotse, pakiramdam niya ay nasentensyahan na siya. Nakulong siya sa isang sitwasyon na wala siyang laban. Sa isang banda ay si Marikit na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa kabilang banda ay si Senyora Imelda na hawak sa leeg ang kanyang pinakamamahal na anak. At sa gitna ng lahat, si Silak, ang lalaking minsan niyang minahal at marahil ay mahal piirin niya hanggang ngayon. Underscore, 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 underscore. Ang MGA salita ni Senyora Imelda ay sumusunod kay Dalisay na parang isang anino. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, ang pakiramdam ng kapayapaan na dati niyang nararamdaman dito ay napalitan ng takot. Bawat sulok ay tila may nagmamasid. Bawat tunog sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Hinigpitan niya ang yakap sa natutulog na si Sinag na parabang sa paggawa noon ay mapoprotektahan niya ito mula sa kasamaang paparating. Ang banta sa kanyang anak, iyon ang isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at nagtungo sa kanyang aparador. Mula sa pinakailalim na bahagi nito, sa ilalim ng MGA lumat na katuping damit, kinuha niya ang isang maliit at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. 10 taon na niya itong hindi binubuksan. 10 taon niyang sinubukang kalimutan na nag-e-exist ito. Ito ang kanyang kahon ng Pandora, puno ng MGA alaala at katotohanan na masakit balikan. Nanginginig ang kanyang MGA kamay habang binubuksan ang takip nito. Sa loob, naroon ang MGA bagay na sumisimbolo sa kanyang nakaraan. Ang isang tuyong bulaklak ng sampagita na unang regalo ni Silak. Ang MGA ticket sa sine ng una nilang date. At sa ilalim ng lahat, ang 2 bagay na sumira sa kanyang buhay. Ang una ay isang tseke, Land Bank, nakapangalan sa kanya. Ang halaga, 5 milyong piso. At ang pangalan ng nag-issue, Imelda Agustin. Ang petsa, eksaktong 10 taon at 1 linggo na ang nakalipas. Ang perang hindi niya kailanman ginalaw, nakatago PA rin sa isang bangko sa ilalim ng kanyang pangalan, na para bang isang patunay na hindi siya nagpatalo sa tukso. Ang pangalawa at ang pinakamasakit sa lahat ay isang sulat. Isang sulat na isinulat niya para kay Silak, ngunit hindi kailanman naibigay. Kinuha niya ito, binuklat ang naninilaw ng papel, at binasa ang MJ salitang isinulat ng kanyang sariling dugo at luha. Flashback. 10 taon na ang nakalipas. Ang hangin sa mansyon ng MGA Agustin ay malamig at mabigat. Si Dalisay, 20 taong gulang PA lang noon, ay nakaupo sa isang napakalaking sala, kaharap si Senyora Imelda. Kakapropose lang ni Silak sa kanya nung 1 linggo. Ang abot langit niyang kaligayahan ay biglang bumagsak sa lupa. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Simula ng senyora, ang boses ay walang anumang bahid ng emosyon. Mahirap ka lang, Dalisay. Ang pamilya niyo ay lubog sa utang. Mahal namin ang isa't isa, matapang na sagot ni Dalisay.
Pag-ibig. Tumawa ng mapakla ang matanda. Hindi nakakabayad ng bills ang pag-ibig. Hindi nito kayang pagalingin ang sakit ng ama mo. Natigilan si Dalisay. Paano nalaman ng senyora ang tungkol sa sakit sa puso ng kanyang ama? Ang tungkol sa operasyon na kailangan nito na hindi nila kayang bayaran? Nag-imbestiga ako, sabi ni Senyora Imelda, na para bang nabasa ang kanyang isip. May utang ang maliit na karinderya ng nanay mo sa supplier. Malapit na kayong mapaalis sa inuupahan niyong bahay at ang tatay mo. Tik-tak Dalisay. Ang oras niya ay paubos na. Inilapag ng senyora ang tseke sa mesa. 5 milyon. Sapat na yan para bayaran ang lahat ng utang niyo, para sa operasyon ng tatay mo, at para makapagsimula kayo ng bagong buhay, malayo dito. Hindi ko yan tatanggapin, sabi ni Dalisay. Nangingilid na ang luha. Hindi ko ipagpapalit si Silak sa pera. Hindi ito simpleng pagpipilian, bata, sabi ng senyora. Ang boses ay biglang naging mapanganib. Ito ay isang utos. Kapag hindi mo tinanggap ito at nilayuan ang anak ko, sisiguraduhin kong babagsak ang negosyo ng nanay mo. Kakausapin ko ang lahat ng supplier niya. Kakausapin ko ang may-ari ng bahay niyo at ang tatay mo. Hahayaan ko siyang mamatay nang walang tulong. Gumuho ang mundo ni Dalisay. Ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya at kay Silak. Buhay na ng kanyang ama ang nakataya. Ang kinabukasan ng kanyang buong pamilya. Paano si Silak? Hirap niyang tanong. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ng senyora. Ang kailangan mo lang gawin ay iwan siya. Sumulat ka. Sabihin mong hindi mo na siya mahal, na may nahanap kang mas mayaman. Sasaktan mo siya, oo. Pero mas mabuting masaktan siya ngayon kaysa masira ang buong kinabukasan niya dahil sa'yo. Walang siyang pagpipilian. Sa gabing iyon, umiiyak siyang isinulat ang liham na dumurog sa puso ni Silak habang isinusulat din ang liham na nagpapaliwanag ng lahat, ang liham na hawak niya ngayon. Mahal kong Silak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Patawarin mo ako. Ang sulat na iniwan ko sa'yo ay kasinungalingan. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Mahal na mahal kita, higit PA sa buhay ko. At dahil mahal kita, kailangan kitang palayain. Hindi na niya natapos basahin. Ang M luhang pumapatak sa papel ay nagpapaalala sa kanya ng sakit ng gabing iyon. Ang gabing isinakripisyo niya ang kanyang kaligayahan para sa kanyang pamilya. Ang gabing nalaman niyang nagdadalang tao siya. Isang lihim na dinala niya ng mag-isa. Bigla, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Mami, bakit ka po umiiyak? Napalingon si Dalisay. Nakatayo doon si Sinag. Kinukusot ang kanyang MGA mata. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Agad na itinago ni Dalisay ang MGA laman ng kahon at pinunasan ng kanyang MGA luha. Wala ito, anak. Nanaginip lang ng masama si Mami. Lumapit si Sinag sa kanya. Ang MGA mata nito ay napadako sa isang bagay sa sahig na hindi niya namalayang nahulog. Isang maliit, kupas na litrato. Ang nag-iisang litrato niya kasama si Silak na naitago niya. Pinulot ito ni Sinag. Mami, sino po ang lalaki sa litrato? Bakit parang kamukha ko po siya? Ang inosenteng tanong ng bata ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Dalisay. Tinitigan niya ang litrato at pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang anak. Ang MGA mata ni Sinag, ang hugis ng ilong nito, ang paraan ng pagngiti nito, lahat ay kuha kay Silak. Paanong hindi niya napansin dati ang ganito kalinaw na pagkakahawig? O baka naman, pilit niya lang itong hindi pinapansin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang lihim na 10 taon niyang itinatago ay nasa bingit ng pagkakabunyag, hindi dahil sa iba, kundi dahil sa matalas na MGA mata ng kanyang sariling anak. Anak,
Hindi alam ni Dalisay kung ano ang sasabihin. Ang kanyang isip ay blanko. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado sa isang batang 7 taong gulang lamang? Kinuha niya ng marahan ang litrato mula sa kamay ni Sinag. Siya ay isang matagal ng kaibigan ni Mommy. Anak, lumang litrato na yan. Kaibigan lang po, tanong ni Sinag. Ikiniling ang ulo, tila hindi kumbinsido. Pero Mommy, yung MGA mata po niya, parang sa akin. Lumuhod si Dalisay para magpantay sila ng kanyang anak. Hinawakan niya ang maliliit nitong MGA balikat. Kailangan niyang maging maingat. Nagkataon lang yon, mahal ko. Sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Maraming tao sa mundo ang magkakamukha. Ang importante, ikaw ay anak ni Mommy at mahal na mahal kita, okay? Tumango si Sinag, ngunit bakas PA rin sa mukha nito ang pagkalito. Okay po, Mommy. Pero nasaan na po siya ngayon? Isang tanong na muling sumaksak sa puso ni Dalisay. Nasa malayo na siya, anak. May sarili na siyang buhay. At malapit nang ikasal sa iba, gusto niyang idagdag. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Okay po. Pwede na po ba akong matulog ulit? Inaantok PA po ako, sabi ni Sinag, humikab. Oo naman, anak. Halika, ihahatid na kita sa kama mo, sabi ni Dalisay. Gumaan ang loob na naiwasan niya ang mas marami pang tanong. Matapos niyang ihatid si Sinag, pabalik sa higaan nito at siguraduhing mahimbing na itong natutulog, bumalik si Dalisay sa kanyang kwarto. Isinara niya ang kahon ng may bigat sa puso. Ang gabing ito ay isang malinaw na paalala. Hindi niya kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Habang nakatitig siya sa kanyang sarili sa salamin, kinakausap niya ang kanyang refleksyon. Hanggang kailan, Dalisay? Hanggang kailan mo kayang magpanggap? Hanggang kailan mo kayang dalhin ang bigat ng lahat ng ito ng mag-isa? Ang katotohanan ay parang isang halimaw na natutulog. At sa MGA nagdaang araw, ang halimaw na yon ay nagsisimula ng gumalaw, nagbabantang magising anumang sandali. Ang pagdating ni Silak, Marikit at Senyora Imelda sa kanyang buhay ay hindi lang isang pagsubok. Ito ay isang hudyat. Isang hudyat na ang 10 taon ng katahimikan ay malapit nang matapos. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung kakayanin PA ba niyang tumakbo. Hawak ang lumang litrato. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi para sa sarili niya, hindi para kay Silak, kundi para kay Sinag. Kailangan malaman ng anak niya ang totoo. Balang araw, sa tamang panahon. Ngunit ang tanong ay, kailan ang tamang panahon na yon? At ano ang mangyayari kapag dumating na ang araw na yon? Handa ba siyang harapin ang lahat ng posibleng kahinatnan nito? Handa ba siya ang makita ang galit sa MGA mata ni Silak kapag nalaman nitong hindi lang pag-ibig nila ang ipinagkait sa kanya, kundi pati na rin ang karapatang maging isang ama? Ang MGA tanong na yon ay bumabagabag sa kanya hanggang sa siya'y makatulog. Dala-dala ang takot sa isang kinabukasang hindi niya kontrolado. Ang MGS sumunod na araw para kay Silak ay isang impyerno ng pagkalito. Hindi niya maalis sa isip ang halik na yon sa Tanaw Cafe, ang paunang pagtutol ni Dalisay at ang biglaang pagsuko nito na sinundan ng isang galit na sampal. Ang pagsuko, iyon ang bumabagabag sa kanya. Sa isang saglit, naramdaman niya ulit ang dating Dalisay, ang babaeng nagmamahal sa kanya, ang init, ang pananabik. Hindi yun maaaring maging kasinungalingan. Pero bakit? Bakit kung totoo ngang may nararamdaman PA ito, ay pilit PA rin siyang itinataboy? Sa opisina, hindi siya makapag-concentrate. Ang MGA linya sa kanyang blueprint ay nagiging anino ng mukha ni Dalisay. Ang bawat meeting ay isang pagpapahirap dahil ang tanging gusto niya ay ang makita itong muli. Babe, hindi ka nakikinig. Puna ni Marikit isang gabi sa hapunan.
Kanina PA ako nagsasalita tungkol sa MGA Bulaklak para sa kasal, pero parang wala ka sa sarili mo. Pasensya na, marami lang iniisip sa trabaho. Dahilan ni Silak, isang kasinungalingang madalas na niyang ginagamit. Tungkol PA rin ba sa designer na yon? Diretsahang tanong ni Marikit. Ibinaba ang kanyang kubyertos. May nakaraan ba kayo? Natigilan si Silak sa tanong. Tumingin siya kay Marikit na ngayon ay seryoso na ang muka. Ito na ba ang pagkakataon para aminin ang lahat? Pero para saan PA? Tapos na ang lahat. Wala, matigas niyang sagot. Nagkataon lang na magkakilala kami noon. Maliit lang ang mundo. Isang peking ngiti ang isinukli ni Marikit, ngunit ang kanyang MGA mata ay nanatiling mapanuri. Kung sa bagay, pero napansin ko lang, parang may tensyon sa pagitan ninyo. I just want to make sure na wala akong dapat ipag-alala, Silak. Mahal kita at ayokong may sumira sa pinapangarap nating kasal. Ang MGA salitang mahal kita mula kay Marikit ay walang bigat para kay Silak, parang isang linya lang sa isang script. Ngunit ang salitang kasal ang nagpagising sa kanya. Ito na ang buhay na pinili niya. Kailangan niyang panindigan, pero hindi niya kaya. Hindi hanggat may MGA tanong na gumugulo sa isip niya. Kinabukasan, gumawa siya ng paraan. Marikit, kailangan kong dumaan sa shop ni Dalisay mamaya. Sabi niya habang nag-aagahan. Bakit naman? Takang tanong nito. Gusto kong siguraduhin na yung disenyo ng damit mo ay babagay sa design ng venue. Bilang arkitekto, importante sa akin ang kabuuang aesthetics. Gusto ko lang i-check ang progress, paliwanag niya, isang perpektong dahilan na konektado sa kanyang propesyon. Pumayag si Marikit, bagamat halata ang pag-aatubili sa mukha nito. Hapon na nang dumating si Silak sa Dalisay's kreasyon. Si Dalisay ay abala sa pag-aasikaso ng isang manikin. Nag-angat ito ng tingin nang marinig ang tunog ng kampana sa pinto. At ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mukha ay hindi nakatakas sa paningin ni Silak. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay mahina at nag-iingat. Nandito ako para sa progress ng wedding gown. Utos ni Marikit. Pagsisinungaling ni Silak. Naglakad siya papalapit. Nilibot ang tingin sa paligid na para bang sinusuri talaga ang lugar. Maganda ang gawa mo. Professional. Ang papuri ay may halong pangungutya. Salamat. Tipid na sagot ni Dalisay. Bumalik sa kanyang ginagawa. Ang galing mong magtago. Alam mo ba yon? Sabi ni Silak. Hindi na napigilan ang sarili. Ang galing mong magpanggap na parang wala lang ang lahat. Huminga ng malalim si Dalisay bago humarap sa kanya. Silak, wala tayong dapat pag-usapan. Trabaho lang ito. Pakiusap. Trabaho? Lumapit PA si Silak hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ang bango ng tela at ang pamilyar na amoy ni Dalisay ay humalo sa hangin. Ang halik sa tanaw, trabaho rin ba yon? Namula ang mukha ni Dalisay. Umiwas siya ng tingin. Aksidente lang yon, kalimutan mo na. Hindi ko kayang kalimutan, bulong ni Silak. Ang boses ay puno ng pananabik. Dahil sa isang saglit na yon, naramdaman kong nandoon ka PA rin. Ang Dalisay na minahal ko. Hinawakan niya ang baba ni Dalisay at marahan itong itinaas para magtama ang kanilang MGA mata. Sabihin mo sa akin ang totoo. Say, tumingin ka sa MGA mata ko at sabihin mong wala ka nang nararamdaman para sa akin. Nanginginig ang MGA labi ni Dalisay. Nakikita niya ang sakit at pag-asa sa MGA mata ni Silak. Ang isang bahagi ng kanyang puso ay gustong isigaw ang katotohanan. Ngunit ang imahe ni Sinag at ang banta ni Senyora Imelda ay pumipigil sa kanya. Wala na, Silak, sabi niya, kahit na ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Tapos na tayo. Pero bago PA man makapaniwala si Silak sa kanyang narinig, ang kanyang atensyon ay napunta sa isang drawing
na nakadikit sa pader sa likod ni Dalisay. Isang drawing ng isang bata, isang bahay, isang araw, at 2 tao. Isang babae at isang maliit na batang lalaki. At sa ilalim nito, ang nakasulat sa pabata at hindi perpektong Lara. Mommy and Sinag. Sinag. Ang kanyang sinag. Ang tawag niya noon kay Dalisay. Sinag? Tanong ni Silak. Ang kanyang boses ay nagbago. Maganda ang pangalan. Sinong ama niya? Ang tanong na yon ang nagpabingi kay Dalisay. Ang kanyang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Hindi mo na kailangang malaman. Mabilis niyang sagot. Hinarangan ang drawing. Ngunit ang pag-iwas ni Dalisay ang lalong nagpatindi sa kuryosidad ni Silak. Mayroon siyang naramdamang kakaiba. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Paano kung sabihin kong gusto kong malaman? Giit ni Silak, ang kanyang titig ay matalim. Paano kung sabihin kong ikaw, P.A. Rinsay? Paano kung sabihin kong handa akong iwan ang lahat para sa'yo kung sasabihin mo lang ang totoo? Ang MGS salitang iyon. Ang MGS salitang 10 taon na hinintay ni Dalisay. Ngunit huli na. Huling-huli na. Huli na ang lahat, Silak. Hindi PA. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol. Ang kampana sa pinto ay muling tumunog. Sabay silang napalingon. Nakatayo doon si Marikit. May hawak na paper bag at may isang ngiting hindi umaabot sa kanyang MGA mata. Sinundan niya pala si Silak. Narinig niya ang isang bahagi ng kanilang pag-uusap. Babe, nandito ka lang pala, sabi ni Marikit. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit. Mukhang nagkakatuwaan kayo ng designer natin. Underscore, 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 underscore. Ang pagdating ni Marikit ay parang isang baldeng may yelo na ibinuhos sa nag-aapoy na tensyon sa pagitan ni Dalisay at Silak. Agad silang naghiwalay. Lumikha ng distansya na para bang sila'y MGA estranghero. Marikit, sabi ni Silak, sinusubukang maging natural. Sinusuri ko lang yung tela. Medyo manipis yata para sa outdoor venue natin. Talaga ba? Sagot ni Marikit. Itinaas ang isang kilay. Ang kanyang MGA mata ay lumipat mula kay Silak patungo kay Dalisay na ngayon ay nakatungo at abala sa pag-aayos ng MGA sinulid na hindi naman talaga magulo. Nagdala ako ng merienda para naman hindi ka masyadong ma-stress sa trabaho mo, Dalisay. Inilapag ni Marikit ang paper bag sa mesa. Ang kilos ay mabait, ngunit ang mensahe ay malinaw. Alam kong may nangyayari. Nagmamasid ako. Naging napaka-awkward ng MJ sumunod na sandali. Si Marikit ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kasal, habang si Dalisay ay tumatango lang at sumasagot ng maikli. Si Silak naman ay hindi na nagsalita. Ang pag-amin na halos lumabas sa kanyang bibig kanina ay muling nabaon sa ilalim ng kasalukuyang realidad. Sige na Dalisay, aalis na kami, sabi ni Marikit pagkatapos ng ilang minuto. Hinawakan ang braso ni Silak na para bang inaangkin ito. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. We need you to be at your best for my big day. Bago sila tuluyang umalis, muling sumulyap si Marikit kay Dalisay. Isang sulyap na puno ng babala. Naiwang mag-isa si Dalisay sa kanyang shop. Napaupo siya. Ang kanyang lakas ay tila naubos. Ang MGA pangyayari ay masyadong mabilis. Masyadong mabigat. Kailangan na niyang tapusin ito. Kailangan niyang tapusin ang bestida para matapos na ang koneksyon niya sa kanila. Nagpasya siyang mag-overtime. Kahit gabi na, nanatili siya sa shop. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon, lahat ng kanyang frustrasyon, sa bawat tahi, sa bawat detalye ng damit ni Marikit. Ang puting tela sa kanyang MGA kamay ay isang kabalintunaan. Simbolo ito ng isang malinis na simula, ng isang pangarap na kasal, mga bagay na ipinagkait sa kanya. Habang tinatahi niya ang MGA perla sa bestida, ang bawat butil ay parang isang luha
na hindi niya maiiyak. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng tunog ng kanyang makinang pantahi at ng mahinang musika mula sa radyo. Malapit na siyang matapos. Kinuha niya ang gunting para putulin ang isang sobrang sinulid nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib na nagsabing kailangan niya itong sagutin. Hello? Is this Miss Dalisay Lazaro? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado ngunit may pagkaapurado. Tumatawag po ako mula sa Puerto Hiraya General Hospital. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay sa mundo ni Dalisay ay naglaho. Bakit po? Nanginginig niyang tanong. May nangyari po ba? Tungkol po ito sa anak ninyo, si Sinag Lazaro. Ang gunting na hawak niya ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang matulis na dulo nito ay tumama sa perpektong puting tela ng bestida. Lumikha ng isang maliit, ngunit hindi maikakailang sira. Pero wala na siyang pakialam doon. Ano niyong nangyari sa anak ko? Sigaw niya, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Naaksidente po siya, ma'am. Nabangga po siya ng isang motorsiklo habang tumatawid malapit sa inyong apartment. Dinala na po siya rito sa emergency room. Hindi na narinig ni Dalisay ang MGA sumunod na sinabi ng babae. Ang kanyang isip ay napuno ng isang nakabibinging tunog. Naaksidente ang anak niya. Si Sinag, ang kanyang buhay. Binitawan niya ang telepono. Hindi na niya inayos ang MGA gamit. Hindi na niya nilock ang pinto. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo. Tumakbo siya palabas ng shop sa madilim na kalye. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Ang kanyang MGA luha ay malayang dumadaloy, hinahampas ng malamig na hangin ng gabi. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang isip niya ay puno ng MGA. Paano kung hindi siya nag-overtime? Paano kung umuwi siya ng maaga? Paano kung nasa tabi lang siya ng kanyang anak? Ang pagsisisi ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang MJ ilaw na puti ay sumalubong sa kanya. Nagtanong siya sa nurse's station. Ang kanyang boses ay nanginginig. Itinuro siya sa emergency room. At doon, sa isang higaan, nakita niya ang kanyang maliit na anghel, si Sinag. May benda sa ulo, MJ galo sa braso at natutulog ng mahimbing, masyadong mahimbing. Doc, ang anak ko po. Kamusta po siya? Tanong niya sa doktor na sumuri dito. Ang mukha ng doktor ay seryoso. Miss Lazaro, kailangan po nating maging tapat sa inyo. Ang MG salitang yon ay nagpahiwatig ng masamang balita. Malubha ang lagay niya, sabi ng doktor. Nawalan siya ng maraming dugo dahil sa internal injuries. We need an immediate transfusion pero ano po, Doc? Gawin niyo po ang lahat. Babayaran ko po kahit magkano. Pagmamakaawa ni Dalisay. Tumingin ang doktor sa kanya ng may awa. Ang problema po ay hindi ang pera, ma'am. Ang problema po, napakabihira ng blood type niya. Habang si Dalisay ay nasa bingit ng pagkawala ng pag-asa sa ospital, si Marikit naman ay nasa kanyang mamahaling kwarto, nag-aalab sa galit. Ang MJ salitang narinig niya sa shop ni Dalisay ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Paano kung sabihin kong, ikaw PA rin say, paano kung sabihin kong handa akong iwan ang lahat para sa'yo? Ang MJ salitang yon mula kay Silak ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang patunay na ang lahat ng kanyang hinala ay totoo. Ang kasal na pinapangarap niya, ang perpektong buhay na inaasam niya, ay nanganganib na gumuho dahil sa pagbabalik ng isang hamak na mananahi. Ibinato niya ang isang unan sa pader. Hindi ako papayag. Sigaw niya sa kawalan. Akin si Silak. Akin lang. Hindi siya ang tipo ng babae na basta na lang nagpapatalo. Kung may problema, kailangan itong solusyonan. At para magawa yon,
Kailangan niya ng impormasyon. Kailangan niyang malaman kung sino ba talaga si Dalisay Lazaro at kung ano ang tunay na koneksyon nito kay Silak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mayroon siyang kaibigan, si Ana, na nagtatrabaho bilang head nurse sa Puerto Hiraya General Hospital. May access ito sa MJ records. Isang tawag lang at makukuha niya ang lahat ng kailangan niya. Ana, it's Marikit, sabi niya nang sagutin ang tawag. May ipapahanap sana ako sa'yo. Isang pabor lang, friend. I need information on a certain Dalisay Lazaro. Marikit, gabi na ah. Bakit biglaan? Takang tanong ni Ana. Basta, it's important, very important. Tingnan mo kung may record siya dyan kahit ano. Birth certificate ng anak, address, kahit ano. Utos ni Marikit. Teka, bawal yan, alam mo yan, confidential ang MGA yan, sabi ni Ana. Please Ana, malaki ang utang na loob ko sa'yo kapag ginawa mo to. Pilit ni Marikit. Ginamit ang kanyang impluensya. Napabuntong hininga si Ana sa kabilang linya. Sige na nga, pero teka, may emergency kami dito ngayon. May batang na aksidente, si Lazaro ang pangalan. Grabe, ang bibihira ng blood type. Hirap kaming makahanap ng donor. Type O rhesus negative. Baka anak niya ito? Natigilan si Marikit. Si Lazaro, ang batang nakita niya sa shop kanina. Oo, anak niya yan. Teka, anong blood type ulit? O rhesus negative, ulit ni Ana. Super rare, 1 in a million, ika nga. Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Marikit. O rhesus negative, ang MGI salitang iyon ay pamilyar. Saan niya nga ba narinig iyon? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang beses, ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng blood donation drive sa kumpanya ni Silak. Nagpresenta si Silak na mag-donate. Naalala niyang ikinuwento nito sa kanya na espesyal ang dugo niya dahil bihira lang ang mayroon nito. Isang nakakakilabot na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ana, teka lang, tatawag ako ulit, sabi ni Marikit at mabilis na ibinaba ang telepono. Nanginginig ang MGA kamay niya habang binubuksan ang isang drawer sa study table ni Silak. Alam niyang dito nito itinatago ang MJ importanteng dokumento. Sa ilalim ng MJ titulo ng lupa at MJ kontrata, nakita niya ang isang folder na may label na Medical Records. Binuklat niya ito. At doon sa isang lumang resulta ng pagsusuri, malinaw na nakasulat, Silak Agustin blood type, O rhesus negative. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang biglaang paglitaw ni Dalisay pagkatapos ng 10 taon. Ang pangalang Sinag. Ang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila ni Silak. At ngayon, ito ang ebidensyang gawa sa dugo na nag-uugnay sa kanilang tatlo. Si Sinag ay anak ni Silak. Ang katotohanan ito ay hindi nagdulot ng awa kay Marikit. Nagdulot ito ng purong takot at galit. Kung malalaman ito ni Silak, tapos na ang lahat. Tapos na ang kasal. Tapos na ang kanyang MGA pangarap. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang pigilan ang katotohanan na lumabas. Ang buhay ng isang bata ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Ang kanyang konsensya ay nagsimulang magsalita. Ngunit ang boses ng kanyang kasakiman at takot ay mas malakas. Hindi ako papayag na sirain ng isang bata ang buhay ko. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Ana. Ang kanyang boses ngayon ay kalmado, malamig, at puno ng determinasyon. Ana, ako ulit. Oh, Marikit, ano? May nahanap ka na ba? Makinig ka, sabi ni Marikit. Ang bawat salita ay may bigat. Huwag mong ipaalam kahit kanino ang tungkol sa dugo ni Silak. Huwag mong isipin na i-check ang records niya. Burahin mo sa isip mo ang posibilidad na yon. Naintindihan mo? Ano? Teka, Marikit,
Bakit? Buhay ng bata ang nakasalalay dito. Kung mag-match sila, ako ang bahala. Putol ni Marikit. Ang boses ay nag-uutos na. Humanap ka ng ibang donor. Tumawag ka sa ibang ospital, sa Red Cross. Kahit saan, bayaran mo kahit magkano. Magpapadala ako ng pera. Basta huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ni Silak Agustin. Malinaw ba? Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Marikit, anong ginagawa mo? Tanong ni Ana. Ang boses ay puno ng hindi paniniwala. Sinasalba ko ang kinabukasan ko. Mariing sagot ni Marikit. Gawin mo na lang ang sinabi ko, Ana. At sisiguraduhin kong hindi mo ito pagsisisihan. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa adrenaline. Isang mapanganib na laro ang kanyang sinimulan. Itatago niya ang katotohanan. Kahit PA ang kapalit nito, ay ang buhay ng isang inosenteng bata. Underscore, 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 underscore. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa pader ng ospital ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Dalisay. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ngunit wala pa aring balita tungkol sa donor ng dugo para kay Sinag. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa labas ng ICU. Ang kanyang katawan ay manhid na sa pagod at pag-aalala. Niyayakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bawat doktor o nurse na dumadaan ay tinititigan niya ng may pag-asa. Ngunit lahat sila'y umiiling lang. Miss Lazaro, tawag ng doktor na kumausap sa kanya kanina. Lumapit ito. Ang mukha ay bakas ang pag-aalala. Ginagawa namin ang lahat. Tumawag na kami sa lahat ng blood bank sa MGA kalapit na probinsya. Pero wala PA rin tayong mahanap na tugma. Kailangan nating maghanda sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Hindi. Bulong ni Dalisay. Umiling-iling. Ang kanyang MGA luha ay natuyo na, napalitan ng isang blangkong desperasyon. Hindi pwede. Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Nagdasal siya. Nagmakaawa siya sa Diyos. Ibibigay niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat. Mailigtas lang ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may narinig siyang pinag-uusapan ng 2 nurse sa di kalayuan. Kawawa naman yung bata, no? Kung nandito lang sana si Mr. Agustin, baka may pag-asa PA. Sinong Mr. Agustin? Si Architect Silak Agustin, isa sa MGA pinakamalaking benefactor ng ospital na to. Tanda ko, minsan siyang nag-donate ng dugo dito. O rhesus negative din. Kaso, nasa business trip daw sa Maynila ngayon, sabi ng sekretary niya. Ang pangalan ni Silak ay tumama sa pandinig ni Dalisay na parang isang kulog. Si Silak, ang parehong dugo, ang parehong pambihirang dugo. Isang nakakabaliw na pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang puso. Ito na ba ang sagot sa kanyang MGA dalangin? Ang lalaking dahilan ng kanyang MGA sakit sa nakaraan ay siya rin palang tanging pag-asa sa kasalukuyan? Ang tadhana ay tunay na mapagbiro. Nasa Maynila. Hindi yun totoo. Nakita niya ito kaninang hapon lang. Pagsisinungaling iyon. Bakit magsisinungaling ang sekretarya nito? Hindi na mahalaga. Ang importante, nasa Puerto Hiraya si Silak. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride, ang kanyang takot, ang lahat para sa buhay ni Sinag. Nagmamadali siyang tumayo. Ang kanyang MGA binti na kanina'y nanghihina ay biglang nagkaroon ng lakas. Lalabas na sana siya ng ospital para hanapin si Silak nang biglang may humarang sa kanyang daan sa isang hindi gaanong mataong pasilyo. Si Marikit. Nakatayo ito roon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang MGA mata ay nanlilisik na parang isang ahas. Saan ka pupunta, Dalisay? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Marikit,
Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Kailangan mong hanapin si Silak, hindi ba? Putol ni Marikit. Narinig mo sigurong pareho sila ng dugo ng anak mo. Natigilan si Dalisay. Paano nalaman ni Marikit? Alam mo, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa MGA labi ni Marikit. Alam ko, Dalisay. Alam ko ang lahat. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay may bigat. Alam kong anak niyo siya. At alam kong nagpunta ka rito para sabihin sa kanya ang totoo at gamitin ang bata para makuha mo siya ulit. Hindi totoo yan, depensa ni Dalisay. Kailangan lang siya ng anak ko. Kailangan niya ng dugo. Talaga ba? Tanong ni Marikit. O baka naman ito na ang perpektong pagkakataon na hinihintay mo? Ang maging isang bayani sa mata ni Silak, ang maging ina ng kanyang anak, at sirain ang lahat ng mayroon kami? Hindi mo naiintindihan. Nag-aagaw buhay ang anak ko. Sigaw ni Dalisay. Ang desperasyon ay umaakyat sa kanyang lalamunan. At ako, nag-aagaw buhay ang MGA pangarap ko. Ganting sigaw ni Marikit. 10 taon kang nawala. 10 taon kaming naghihintay sa kasal na ito. Hindi ako papayag na sirain mo ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali ninyo sa nakaraan. Hinawakan ni Marikit ng mahigpit ang braso ni Dalisay. Makinig ka sa akin. Tumawag na ako sa lahat ng koneksyon ko. May isang donor na papunta na rito mula sa Cebu. Iresponsable ka mang ina. Hindi naman ako mamamatay tao. Maliligtas ang anak mo. Bahagyang gumaan ang loob ni Dalisay. Di totoo ba? Oo, sabi ni Marikit. Pero may isang kondisyon. Tumingin ito ng diretso sa MGA mata ni Dalisay. Ang kanyang tingin ay puno ng lason. Mananahimik ka. Hindi mo sasabihin kay Silak ang totoo. Hinding-hindi. Itatago mo ang lihim na yan habang buhay. Pero, subukan mong sabihin kay Silak, pagbabanta ni Marikit. Ang boses ay halos pabulong na. At sisirain ko, hindi lang ang negosyo mo, kundi pati na rin ang buhay mo. May pera ako, Dalisay. May kapangyarihan ako. Kaya kong gawing impyerno ang buhay mo at ng anak mo sa isang tawag lang. Kaya kong palabasin na ikaw ang may kasalanan sa lahat. At ang donor na papunta rito, kaya ko ring pabalikin sa isang tawag lang. Iyon na ang ultimatum, ang sentensya. Binitawan ni Marikit si Dalisay. Napasandal si Dalisay sa pader, ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nawala na ang lahat ng kanyang pag-asa. Para iligtas ang buhay ng kanyang anak ngayon, kailangan niyang isakripisyo ang karapatan nitong makilala ang kanyang ama habang buhay. Nakulong siya. Wala siyang pagpipilian, wala siyang laban. Mananahimik ka para sa kapakanan ng lahat, huling sabi ni Marikit bago siya tinalikuran at naglakad palayo na para bang walang nangyari. Naiwan si Dalisay na nakatayo roon, talunan, wasak at nag-iisa. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang MGA balikat. Tumingin siya sa direksyon ng ICU kung saan ang kanyang anak ay lumalaban para sa buhay nito. At isang tahimik na hikbi ang kumawala mula sa kanyang bibig. Wala na siyang magawa. Lahat ay nawala. Underscore, 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 underscore. Ang MJ salita ni Marikit ay parang isang kadena na gumapos sa puso at isipan ni Dalisay. Ang pangako ng isang donor mula sa Cebu ang tanging pinanghahawakan niya. Ngunit habang lumilipas ang MGA minuto, na unti-unting nagiging isang oras, ang pangakong iyon ay nagsimulang magmukhang isang kasinungalingan. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng awa. Miss Lazaro, I'm sorry to inform you. Na-delay po ang flight mula sa Cebu dahil sa masamang panahon. Hindi namin sigurado kung anong oras makakarating ang dugo. Yun na. Ang huling sinulid ng pag-asa na kanyang kinakapitan ay naputol.
Si Marikit. Nilinlang siya nito. O marahil ay totoo ang sinabi nito. Ngunit ang tadhana mismo ang kumakalaban sa kanya. Alinman sa dalawa, iisa lang ang resulta. Nauubusan na ng oras si Sinag. Naglakad si Dalisay na parang isang zombie patungo sa salaming bintana ng ICU. Mula roon, tanaw niya ang kanyang anak. Napapalibutan ng MJ makina na tumutulong ditong huminga. Ang balat nito ay mas maputla kaysa kanina. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang nag-iisang yaman na unti-unting nawawala sa kanya, isang bagay ang nagbago sa loob ni Dalisay. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang takot kay Senyora Imelda. Ang takot sa galit ni Silak. Ang takot sa panghuhusga ng mundo. Lahat ng yon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang primordial na damdamin na mas malakas kaysa sa kahit anong takot. Ang pagmamahal ng isang ina. Wala na siyang pakialam sa MGA banta ni Marikit. Wala na siyang pakialam sa kahihiya-ihiyan. Wala na siyang pakialam sa galit ni Senyora Imelda. Kung ang pagbubunyag ng katotohanan ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang anak, gagawin niya ito. Kahit ano PA ang kahinatnan. Ang kanyang pagiging martir ay tapos na. Panahon na para lumaban. Isang bagong determinasyon ang bumuhay sa kanyang nanlalambot na katawan. Mabilis siyang tumalikod mula sa ICU. Bawat hakbang niya ngayon ay may bigat, may layunin. "Saan po kayo pupunta, ma'am?" tanong ng isang nurse. "Pupuntahan ko ang ama ng anak ko," mariin niyang sagot, na ikinagulat ng nurse. Hindi niya alam kung nasaan si Silak, pero may isang lugar siyang siguradong mapupuntahan nito. Ang opisina nito sa Agustin Tower. Sumakay siya ng taxi. Ang bawat ilaw trapiko ay isang kalbaryo. Ang bawat segundo ay napakahalaga. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ng kanyang anak na parang isang mantra. Laban lang, Sinag. Papunta na si Mami. Pagdating niya sa Agustin Tower, ang gusaling idinisenyo mismo ni Silak, sinalubong siya ng gwardiya. "Sorry ma'am, anong kailangan nila?" "Closed na po ang opisina." "Kailangan kong makausap si Mr. Agustin. Emergency." Pakiusap niya. "May meeting po si Sir ngayon. Hindi po pwedeng istorbohin." Hindi na nakipagtalo si Dalisay. Ginamit niya ang natitirang lakas. Tinulak ang gwardiya at tumakbo papasok sa lobby. Narinig niya ang MGA sigaw sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Sumakay siya sa elevator. Pinindot ang buton para sa penthouse floor, kung nasaan ang opisina ni Silak. Habang umaakyat ang elevator, humarap siya sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili. Magulo ang buhok. Namumugto ang MGA mata. Gusot ang damit. Mukha siyang desperada. At iyon nga siya. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong siya ng sekretarya ni Silak. "Ma'am, bawal po kayo dito. Tumatawag na po ako ng security." Nilampasan niya ito. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang isang malaking pintuan na gawa sa kahoy, ang conference room. Naririnig niya ang boses ni Silak mula sa loob. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang malakas na tulak binuksan niya ang pinto. Ang eksena sa loob ay natigil. Si Silak, kasama ang 5 importanteng kliyente, ay napalingon lahat sa kanya. Ang kanilang MGA mukha ay puno ng pagkagulat. Dalisay? Bulong ni Silak, hindi makapaniwala sa nakikita. "Anong ginagawa mo dito?" Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang balat. Ngunit iwinaksin niya ito. Tumingin siya ng diretso sa MG ang mata ni Silak. Ang MG ang matang minsan niyang minahal. Ang MG ang mata na kamukhang-kamukha ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang kanyang MGA salita ay malinaw at puno ng bigat. "Silak," simula niya, ang bawat salita ay isang pagsusugal sa lahat ng natitira sa kanya.
Kailangan ka ng anak ko. Napakunot ang noo ni Silak. Anak mo? Anong ibig mong sabihin? Humakbang si Dalisay papalapit. Hindi na pinapansin ng MJ taong nakatingin sa kanila. Ang mundo nila ay tila naging silang dalawa na lang. Nasa ospital si Sinag. Na-aksidente siya. Nag-aagaw buhay siya. Silak. Ang MJ luha na akala niya'y naubos na ay muling dumaloy. Kailangan niya ng dugo. Isang pambihirang klase ng dugo. Isang dugong meron ka. Ang pagkalito sa mukha ni Silak ay dahan-dahang napalitan ng isang dawning horror habang pinoproseso nito ang kanyang MJ sinabi. Kailangan ka ni Sinag. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang boses ay nabasag na sa gitna ng isang hikbi. Kailangan niya ang dugo ng tatay niya. Ang MGA salita ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room na parang isang pagsabog. Ang MGA kliyente ni Silak ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit si Silak, hindi na niya sila nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang desperadong mukha ni Dalisay at ang katotohanang ibinato nito sa kanya na sumira sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang dugo ng tatay niya. Anong kalokohan ito? Mariin niyang tanong, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Isa itong desperadong palabas, isang panloloko. Totoo ang sinasabi ko, Silak. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Dalisay. Nauubusan na siya ng oras. Bawat segundo ay mahalaga. Tumingin si Silak sa MGA mata ni Dalisay. Wala siyang nakitang panlilin lang. Ang nakita niya ay purong takot at sakit. Ang parehong sakit na nakikita ng isang magulang na malapit nang mawalan ng anak. Isang bagay sa loob niya ang nagsabing, totoo ang lahat ng ito. Gentlemen, I'm sorry, we have to postpone this meeting. Sabi niya sa kanyang MGA kliyente. Ang boses ay nagmamadali. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at hinila si Dalisay palabas ng kwarto. Mag-usap tayo sa kotse. Sabi niya, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang mabilis nilang tinatahak ang pasilyo, ang kanyang sekretarya at ang security ay sumalubong sa kanila. Sir, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Pabayaan niyo na siya. Utos ni Silak. Sa loob ng elevator, walang nagsalita. Si Dalisay ay humihikbi ng tahimik habang si Silak ay nakatitig lang sa MGA numerong nagbabago, sinusubukang iproseso ang lahat. Pagdating sa kotse, nagmaneho si Silak ng napakabilis patungo sa ospital. Ipaliwanag mo. Utos niya, hindi inaalis ang tingin sa daan. Lahat. At doon, sa loob ng humaharurot na sasakyan, ikinuwento ni Dalisay ang lahat. Ang banta ni Senyora Imelda. Ang sakit ng kanyang ama. Ang perang hindi niya ginalaw. Ang pag-alis niya ng walang paalam habang dinadala na pala sa kanyang sinapupunan ang kanilang anak. Bawat salita ay parang isang dagok kay Silak. Ang galit na 10 taon niyang inipon para kay Dalisay ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang mas malalim at mas nakakapasong galit. Galit para sa kanyang ina at isang napakalaking pagsisisi. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng doktor. Mr. Agustin, nagulat po kami. Ang sabi po sa amin, hindi na mahalaga. Putol ni Silak. Gawin niyo ang kailangan niyong gawin. Kunin niyo ang dugo ko. Iligtas niyo ang bata. Habang isinasagawa ang blood test para kumpirmahin ang lahat, nakaupo lang si Silak sa tabi ni Dalisay sa waiting area. Hindi niya ito magawang tingnan. Ang katotohanang mayroon siyang anak, isang 7 taong gulang na anak. At hindi niya ito nalalaman ay napakabigat tanggapin. Confirmed, Doc. It's a perfect match, sabi ng medtech. Walang sinayang na oras ang MGA staff ng ospital. Dinala nila si Silak sa isang kwarto para simulan ang blood transfusion.
habang ang dugo niya ay unti-unting dumadaloy mula sa kanyang braso papunta sa isang blood bag na magliligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Si Dalisay ay nakatayo sa may pintuan, pinapanood ang lahat. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakita niyang muli ang Silak na minahal niya. Ang Silak na gagawin ang lahat para sa MJ at taong mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng proseso, sabay silang naghintay sa labas ng ICU. Patawad, basag ni Silak sa katahimikan. Patawad sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Ako dapat ang humingi ng tawad, sagot ni Dalisay. Dapat sinabi ko sa iyo noon, PA man, na duwag ako? Hindi ka duwag, Say. Nagpakatatag ka, sabi ni Silak. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang kanyang MGA mata ay puno ng pagsisisi. Pinrotektahan mo siya. Pinalaki mo siyang mag-isa. Samantalang ako, wala akong ginawa. Sa gitna ng kanilang emosyonal na pag-uusap, dalawang tao ang papalapit sa kanila. Si Senyora Imelda at si Marikit. Silak, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Senyora Imelda. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Tumakbo sila papunta sa ospital nang mabalitaan mula sa sekretarya ni Silak ang nangyari. Nakita ni Marikit ang bandage sa braso ni Silak at ang guilt sa mukha ni Dalisay. Alam na niya. Huli na ang lahat. Tumayo si Silak. Ang kanyang tindig ay malamig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tumingin siya sa kanyang ina, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Senyora Imelda. Iyan din ang tanong ko sa inyo, inay. Sagot ni Silak. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng yelo. Ang tanong, inay, ay kailan niyo balak sabihin sa akin na may anak ako? Ang mukha ni Senyora Imelda ay namutla. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag na kayong magsinungaling. Sigaw ni Silak. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. 10 taon. 10 taon ninyong ipinagkait sa akin ang sarili kong anak. Para saan? Para sa pera? Para sa negosyo? Napatingin siya kay Marikit na ngayon ay nanginginig sa takot. At ikaw? Alam mo, hindi ba? Nalaman mo ang tungkol sa dugo, pero tinago mo. Hahayaan mong mamatay ang isang bata para lang sa sarili mong kapakanan? Silak, I can explain. Nauutal na sabi ni Marikit. Explain what? Tumawa ng mapakla si Silak na ang babaeng pakakasalan ko ay isang halimaw? Tapos na tayo, Marikit. Tapos na ang lahat. Ang MGA salitang iyon ay ang huling dagok. Napaiyak si Marikit, ngunit walang simpatiya sa MGA mata ni Silak. Bumaling siyang muli sa kanyang ina. Bakit, inay? Bakit niyo ito nagawa sa akin? Ang kanyang boses ay basag na, ang galit ay napalitan na ng purong sakit. Sa wakas, bumigay si Senyora Imelda. Ang kanyang matigas na postura ay gumuho. Ang kanyang MGA mata ay napuno ng luha. Para sa'yo, anak, umiiyak niyang sabi. Gusto ko lang na magandang kinabukasan para sa'yo. Hindi siya ang babaeng para sa'yo. Kayo ba ang magpapasya kung sino ang para sa akin? Sigaw ni Silak. Sana hinayaan niyo na lang akong maging mahirap, inay. Sana hinayaan niyo na lang akong mabigo, kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan at mawala sa akin ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang lumabas mula sa ICU. May ngiti sa labi. Mr. Agustin, Miss Lazaro. Gising na po ang bata. Stable na ang kanyang vital signs. He's looking for his mom. Ang balita mula sa nurse ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap. Agad na tumigil ang komprontasyon. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay si Sinag. Nagmamadaling pumasok si Dalisay sa ICU. Iniwan niya ang magulong eksena sa labas. Pagkakita niya kay Sinag, nagising na at bahagyang nakangiti. Lahat ng kanyang pagod at sakit ay tila naglaho. Mommy, mahinang sabi ng bata. Nandito si Mommy, anak. Nandito na ako. Umiiyak na, sabi ni Dalisay.
Hinawakan ang kamay ng anak. Huwag mo nang uulitin yon, ha? Tinakot mo si Mommy. Sorry po, sabi ni Sinag. Samantala, sa labas, ang tensyon ay hindi PA rin humuhupa. Umuwi na kayo, malamig na sabi ni Silak sa kanyang ina at kay Marikit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Silak, anak, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Senyora Imelda. Pagod na akong makinig sa MGA kasinungalingan, inay. Sagot ni Silak. Tinalikuran na sila. Si Marikit, na patuloy sa pag-iyak, ay lumapit. Silak, please. I love you. Nagkamali ako, alam ko. Pero natakot lang ako na mawala ka sa akin. Humarap si Silak sa kanya. Ang kanyang MGA mata ay walang emosyon. Ang pagmamahal ay hindi nananakit ng iba. Para sa sariling kapakanan, Marikit, hindi iyon pagmamahal. Paalam. Sa huling MGA salitang iyon, tinalikuran na niya si Marikit ng tuluyan. Walang nagawa ang dalawang babae, kundi umalis. Dala ang bigat ng kanilang MGA kasalanan. Iniwan si Silak na harapin ang bunga ng kanilang MGA ginawa. Huminga ng malalim si Silak bago pumasok sa ICU. Nakita niya si Dalisay na kausap si Sinag. Ang puso niya ay piniga sa tanawing iyon. Ang kanyang pamilya, ang pamilyang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Sinag ang kanyang presensya at napatingin ito sa kanya. Ang parehong MGA mata. Ang kanyang MGA mata. Mami, sino po siya? Tanong ni Sinag. Ang boses ay mahina, PA rin. Tumingin si Dalisay kay Silak, isang tingin na nagtatanong kung handa na ba siya. Tumango si Silak, isang maliit ngunit siguradong tango. Umupo si Dalisay sa gilid ng kama. Anak, siya si Tito Silak. Siya ang tumulong sa'yo. Ibinigay niya ang dugo niya para gumaling ka. Ngumiti si Sinag kay Silak. Thank you po, Tito Silak. Ang simpleng pasasalamat na yon ay tumunaw sa puso ni Silak. Umupo siya sa kabilang gilid ng kama. Walang anuman, nak, sabi niya. Ang salitang nak ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Nagkaroon ng isang sandali ng tahimik na pag-unawa sa pagitan nilang tatlo. Makalipas ang ilang araw, inilipat si Sinag sa isang pribadong silid. Si Silak ay hindi umalis sa ospital. Inasikaso niya ang lahat. Ang bayarin, ang MGA doktor, ang pagkain. Bawat oras, sinisikap niyang bumawi sa MGA na walang taon. Isang hapon, habang natutulog si Sinag, nagkaroon ng pagkakataon sina Dalisay at Silak na mag-usap ng masinsinan. Nakaupo sila sa maliit na sofa sa loob ng silid. Salamat, Silak, panimula ni Dalisay. Sa lahat. Wala yon, sagot niya. Kulang PA nga ang lahat ng ito para sa 7 taon na wala ako sa tabi niyo. Tumingin siya kay Dalisay. Galit ka PA ba sa akin? Umiling si Dalisay. Hindi ako nagalit sa iyo, Silak. Nagalit ako sa sitwasyon at higit sa lahat, nagalit ako sa sarili ko. Pareho tayo, pag-amin ni Silak. Pero kailangan na nating kalimutan ang galit. Para sa kanya, sabi niya. Tumingin sa natutulog na si Sinag. Nakausap ko si Inay. Pagpapatuloy ni Silak. Sinabi niya ang lahat. Inako niya ang lahat ng kasalanan. Siguro, balang araw, mapapatawad ko siya. Pero hindi PA ngayon. Si Marikit? Tanong ni Dalisay. Kinansela ko na ang kasal. Ang pamilya nila. Sinusubukang ayusin ang gusot sa negosyo. Pero wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kayong dalawa. Hinawakan ni Silak ang kamay ni Dalisay. Sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ni Dalisay. Ang paghawak ay hindi na marahas o desperado. Ito ay malambing, puno ng pangako ng isang bagong simula. Say, alam kong hindi madali. Alam kong marami tayong kailangang ayusin. Maraming sugat na kailangang gamutin. Sabi ni Silak. Ang kanyang boses ay sinsero. Pero gusto kong subukan ulit.
kung papayag ka. Napuno ng luha ang MGA mata ni Dalisay, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng saya. Silak. Hindi ko minamadali, sabi niya. Ang gusto ko lang malaman mo, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Poprotektahan ko kayo. Aalagaan ko kayo. Bubuin natin ang pamilyang dapat sana'y matagal ng buo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, gumalaw si Sinag at dahan-dahang iminulat ang MGA mata. Nakita niya ang kanyang ina at si Tito Silak na magkahawak ng kamay. Ngumiti ito. Kayo po ba? Ang tatay ko? Tanong ng bata. Ang boses ay puno ng inosenteng pag-asa. Napatingin sina Dalisay at Silak sa isa't isa. Ito na ang sandali. Ngumiti si Silak, ang pinakatotoong ngiti na ibinigay niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang MGA mata ay nangingilid sa luha. Lumapit siya sa kama. Hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Oo anak, ako nga. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating kulay abong mundo ni Dalisay ay unti-unting nabalutan ng maliliwanag na kulay. Si Sinag ay ganap ng magaling. Ang kanyang dating mahinhing disposisyon ay napalitan ng isang masiglang sigla. Lalo na't meron na siyang isang ama na nagtuturo sa kanyang magbisikleta, magpalipad ng saranggola, at tumulong sa kanyang MGA takdang aralin. Ang Dalisay's Creation, matapos ang isang maikling pahinga, ay muling nagbukas. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag na si Dalisay, mas inspirado. Ang kanyang MGA disenyo ay sumasalamin sa kanyang bagong tuklas na kaligayahan. Si Silak naman ay tinupad ang kanyang MGA pangako. Iniwan niya ang malaking bahay na puno ng malulungkot na alaala at bumili ng isang mas simple ngunit masayang tahanan malapit sa dalampasigan. Isang tahanan na sapat lang para sa kanilang tatlo. Pinutol niya ang ugnayan sa negosyo ng kanyang ina. Piniling magtayo ng sarili niyang maliit na architectural firm kung saan ang balanse sa trabaho at pamilya ang kanyang prioridad. Ang kanilang relasyon ni Dalisay ay hindi isang biglaang pagbabalik sa dati. Ito ay isang dahan-dahan at maingat na proseso ng muling pagtatayo. Isang proseso ng pagpapatawad, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang MGA sarili. Nag-date sila na parang MGA teenager, muling tinutuklas ang bawat isa, pinupunan ng MGA na walang taon ng MGA bagong alaala. Isang hapon, habang papalubog ang araw sa Puerto Hiraya, magkakasama silang tatlo sa dalampasigan. Tay! Tay! Tingnan niyo po! Sigaw ni Sinag, masayang tumatakbo habang hinahabol ang MGA alon. Napangiti si Silak habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Mag-iingat ka, nak! Lumapit siya kay Dalisay na nakaupo sa isang banig. Abala sa pag-sketch sa kanyang notepad, inakbayan niya ito at isinandal naman ni Dalisay ang kanyang ulo sa balikat ni Silak. Sinong mag-aakala, bulong ni Dalisay, na pagkatapos ng lahat, dito PA rin pala ang bagsak natin. Dito naman talaga dapat, sagot ni Silak. Hinalikan ang tuktok ng ulo ni Dalisay. Naligaw lang tayo ng ilang taon. Tumingin sila pareho kay Sinag, ang buhay na simbolo ng kanilang pag-ibig na nagpatuloy sa kabila ng lahat. Masaya siya, sabi ni Dalisay. Bakas ang kagalakan sa kanyang boses. Masaya tayo, pagtatama ni Silak. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay at pinisili ito ng marahan. May isa PA akong sorpresa sa'yo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang singsing, kundi isang susi. Isang luma at medyo kinakalawang na susi. Naalala mo ba to? Tanong niya. Nanlaki ang MGA mata ni Dalisay. Ito ang susi sa kanilang maliit na treehouse sa likod ng bahay ng lola ni Silak, ang lugar kung saan nila isinulat ang kanilang MGA pangarap sa medya piraso ng papel at inilagay sa isang bote. Paanong? Bumalik ako doon, sabi ni Silak. Binasa ko ulit lahat ng pangarap natin. Isang bahay malapit sa dagat. Isang anak na kasing gwapo ko. Biro niya na ikinatawa ni Dalisay. At isang simpleng buhay
basta't magkasama tayo. At isang bridal shop, dugtong ni Dalisay nakangiti. At isang bridal shop, sang-ayon ni Silak. Say, natupad na natin ang ilan sa MGA pangarap na yon, kahit sa magkaibang paraan. Pero may isa, PA, ang pinakaimportante. Muli siyang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito, isa ng maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing. Hindi marangya, hindi magarbo, ngunit puno ng kahulugan. Hindi ko na uulitin yung pagkakamali ko noon na hayaan kang mawala. Sabi ni Silak, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pagmamahal. Hindi na ako mangangako. Papakita ko na lang sa'yo araw-araw. Dalisay Lazaro, mahal na mahal kita. Pakasalan mo ako. Sa pagkakataong ito, sa tamang paraan, tayong tatlo. Ang imedyaluhang pumatak mula sa MGA mata ni Dalisay ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay MGA luha ng purong kaligayahan. Oo, Silak, sagot niya. Oo. Isinuot ni Silak ang singsing sa kanyang daliri. At doon, sa ilalim ng kulay kahel na langit, hinalikan niya si Dalisay. Isang halik na malambing, puno ng pag-asa, at isang pangako ng isang panghabang buhay na pagsasama. Nakita sila ni Sinag mula sa malayo at tumakbo ito papalapit. Group hug! Sigaw ng bata. Natawa silang dalawa at niyakap ng mahigpit ang kanilang anak. Habang magkakayakap silang tatlo, ang tunog ng MGA alon at ang kanilang MGA tawanan ang siyang naging musika ng kanilang bagong simula. Ang MGA multo ng kahapon ay tuluyan ng nagpaalam, pinalitan ng isang kinabukasang puno ng liwanag. Handa na akong buuin ulit ang pangarap natin, Say. Bulong ni Silak kay Dalisay. Sa tamang paraan ngayon, sumilay ang isang matamis na ngiti sa MGA labi ni Dalisay. Matagal na itong buo, Silak. Naghihintay lang na mahanap mo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay, Silak at Sinag. Isang kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig, gaano man karaming pagsubok ang pagdaanan, ay laging hahanap ng paraan upang muling mabuo. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang po. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ang siyang tanging susi sa tunay na pagpapatawad at paghilom. Ang MGA lihim ay parang lason na unti-unting pumapatay sa ating kaluluwa. Ngunit ang pagharap sa katotohanan, ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan para magmahal ng walang takot at buong-buo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming channel. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Kung meron po kayong MGA sa loobin tungkol sa kwento ni Dalisay at Silak, o kung meron kayong suhestyon para sa susunod nating kwento, huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong MGA tinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong MGA kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa MGA susunod PA nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming MGA bagong upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Sa bawat dilim ng kahapon, laging may sisikat na bagong umaga. Hanggang sa muli, paalam. Underscore, 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 underscore.